Meron po tayong dalawang characters na pag-uusapan. Siya po ay si Mary at si Zechariah. Ito pong pag-uusapan natin is a comparative study of their response to God's message. Siguro po, yung kwento po ni Mary ay very common na sa ating lahat. Pero sino ba si Zechariah? Bakit natin sila pagtatandemin? So si Mary po ay kilala natin as Mother of Jesus. Pero si Zechariah po ay siya naman po yung father ni John the Baptist. Okay? Si John the Baptist po ay pinsan ni Jesus Christ. At dun sa kwento po ng birth ni Jesus Christ ay hindi talaga natin pwedeng ialis yung narrative ng kwento ni John the Baptist. Kasi po si John the Baptist, siya po yung magiging tagahanda ng way bago magpakilala si Jesus Christ. So bago po si Jesus Christ magsimulang mangaral, nauna ng mangaral si John the Baptist. Then later on po, unang-una rin pong mamamatay si John the Baptist and later on si Jesus Christ. Kaya po, magandang, may similarity itong dalawang taong ito. Para po mas maintindihan ninyo, pag-aaralan na po natin. At dito po, sa comparison natin sa dalawang characters natin, makikita natin yung magkaibang responses nung sila ay naka-receive ng message mula sa ating Panginoon. So ang particular po na message na kanilang tinanggap ay yung kapanganakan ng kanilang mga magiging anak. Okay po? So para mas lalo natin itong maintindihan, babasahin natin yung ating po mga Bible references para po kay Mary. At ito po ay babasahin natin sa aklat po ni Lucas, Luke chapter 1, start po tayo ng 26. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta siya ng isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos, sumaiyo ang Panginoon." Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang, mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan." Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako?" Sumagot anghel, "Sa iyo ang banal na spirito at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth," kaya natin ito binabanggit kasi guys, si Elizabeth naman, siya yung nanay ni John the Baptist. "Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos." Sumagot si Maria, "Alipin po ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinasabi ninyo," at iniwan siya ng anghel. Okay guys, very common na no, yung kwento ni Mary. Actually, inuna nating binasa si Mary kasi mas familiar na tayo sa kanya, pero kung titingnan natin sa chronological events, ay mas nauna guys, nakausapin ng anghel si Zechariah. At ngayon, babasahin naman natin sa Lucas chapter 1, verses 5 to 20. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang pari na ang pangalan ay Zacarias. Okay, mga kapatid, si Zechariah ay pari. Nung unang panahon, nung nasa lumang tipan, no, ang napakahalaga ng templo. At yung templo is actually building talaga yon, no? And later on, wala na yung templo na yon kasi tayo na mismo, tayong mga tao ang naging templo na ng Panginoon. Nung panahon nila Jesus Christ,
Sila ay nasa ilalim pa ng Old Covenant kung saan ang presensya ng Panginoon ay nananatili sa templo. At ang mga nagsaserve sa templo ay mga pari, kagaya ni Zacarias. So ano ginagawa ng mga pari, guys? Yung mga pari, sila yung mga pumapatay ng mga hayop na ihahandog ng mga makasalanan. So pag ako ay meron akong kasalanan, guys, so required na mag-alay ako ng handog na hayop. At yung hayop na yon, papatayin yun, at yung dugo mula dun sa hayop, guys, kukunin yun nung pari, kagaya ni Zacarias, tapos papasok siya sa loob ng templo. Hindi lahat pwedeng pumasok, guys, sa templo, yung mga pari lang. At yung mga pari ang magpe-pray para dun sa mga naghandog ng hayop. So, basically, guys, nung unang panahon, hindi pa direct na nagpe-pray ang mga tao sa Panginoon. Dumadaan pa sila sa mga pari, sa mga high priest. At si Zacarias ay high priest. Okay? Nakabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na grupo ni Abijah, ang asawa niya ay si Elizabeth. Nakabilang din sa angka ni Aaron. Silang dalawa ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Maingat nilang sinusunod ang lahat ng utos at mga tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na silang pareho. Nung unang panahon, guys, kapag ang babae ay baog, parang talaga silang walang silbi. Okay? Yun ang pakiramdam nila. And ang tingin ng society talaga sa kanila ay mga babaeng hindi, kumbaga, minalas, kumbaga sa term natin. Kasi noon, unang nagiging way para ikaw ay yumaman ay kapag malaki ang pamilya mo. Okay? Kasi pag malaki ang pamilya mo, marami kang pwedeng manahing lupa. Kapag ikaw ay baog, ang isang babae, naku, para kang sinukluban ng langit at lupa. So, yun ang kalagayan, guys, ni Elizabeth. At the same time, ganun din yung kalagayan ni Zacarias. So, anong kalagayan niya? Baog siya at matanda na silang pareho. So, parang isipin na natin, siguro sa sitwasyon na to, wala na sila talagang chance scientifically, medically, psychologically, wala na silang chance na magkaroon pa ng anak. Okay. Isang araw, ang grupo ni Zacarias ang nakatalagang maglingkod sa templo ng Panginoon. At katulad ng nakaugalian nila bilang mga pari, nagpalabunatan sila. At si Zacarias ang nabunot. Kaya siya ang pumasok sa loob ng templo para magsunog ng insenso sa altar. Habang nagsusunog siya roon ng insenso, marami tao ang nananalangin sa labas. Verse 11, biglang nagpakita kay Zacarias ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang kanan ng altar na pinagsusunugan ng insenso. Nabagabag at natakot si Zacarias nang makita niya ang anghel. O guys, nakita niyo rin yung reaction ni ni Mary nung nakita niya yung angel. Almost the same, pero mamaya i-compare natin. Pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag ka matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Elizabeth at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Okay guys binanggit dito sa pagkakasulat ni Lucas na si Elizabeth at si Zacarias ay pareho ng matanda at wala silang anak dahil baog si Elizabeth. Tapos dumating yung anghel at binanggit ng anghel na dininig ng Diyos ang panalangin mo. So guys naiintindihan natin at naniniwala tayo na si Zacarias at si Elizabeth, despite nung kanilang physical condition, despite nung barrenness, yung pagiging baog ni Elizabeth, ay ipinagpe-pray pala talaga nila. Okay guys isang bagay na gusto ko maunawaan natin since ito ay prayer meeting. Guys, kung meron tayong mga concerns, kung meron mga negative situations sa buhay natin, pray for it. Bakit? Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung panahon na tutugunin ng Panginoon yung pinagpe-pray natin. Amen? At sabi dito, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Okay, matanda na sila At talagang sa paningin ng mga tao, hindi na mangyayari yun. Sa point of view, sabi ko medically, psychologically, baka even physically and financially, they were not capable na para magkaroon ng anak. Pero hindi talaga natin kayang pigilan ng Panginoon kapag may gagawin na siya. Amen? At saan nagmula yun? Dahil nananalangin sila. Okay, verse 14.
Matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya at marami ang magagalak sa pagsilang niya. Dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing, sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay sasakanya na ang banal na espiritu. Guys, itong sinasabi nung anghel, kung tawagin natin ay Nazarites, no? Kapag sinabi ang isang bata hindi pwedeng uminom ng alak mula pagkasilang niya, guys, basically ay sinasabi ng anghel magiging consecrated yung buhay ng batang ito, as in talagang magiging servant siya ng Panginoon. Just like his father. Okay? So, itong bagay na to, hindi to bago kay Zacarias. Sabi niya, magiging kagalakan mo to. So, parang sa panahon natin ngayon, kapag ang isang magulang, siya ay doktor. Normally, di ba, ang mga anak nagiging doktor din. Kasi parang ipinapass on nila yung kanilang mga nagiging career. At ganun din kay Zacarias. Ang ganda na sinabi ng anghel sa kanya sa verse 14, matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya. Ibig sabihin si Zacarias at si Elizabeth, talagang buong buhay nila, gusto nilang makapaglingkod sa Panginoon. And knowing na yung kanilang magiging anak ay pinili din ng Panginoon para maglingkod sa kanila. So kagalakan nila to, guys. Maraming Israelita ang panunumbalikin niya sa Panginoon na kanilang Diyos. Grabe, no? Ang sarap marinig to kay Zacarias. Mauuna siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Yun nga yung si Jesus Christ. Gagawin niya ito sa tulong ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihan katulad ng kay Elias noon. Tuturuan niya ang mga magulang na mahalin ang kanilang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwayin sa Diyos. Guys, makikita niyo rito kung gaano ka-significant at ka-important yung magiging role ni John bago si Jesus Christ mag-start ng ministry. Verse 18, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano mangyayari ang mga sinabi nyo? Matanda na ako at ganun din ang asawa ko. Guys, imagine niyo si Zacarias, ang tagal niya nagpe-pray pero nung eto na, hindi niya na halos paniwalaan. Hindi natin alam, guys. Ako nai-imagine ko lang si Zacarias na yung mag-asawa talagang matagal na silang nananalang and maybe marami na rin silang naranasang disappointments. Tapos nung eto na, hindi na niya kayang paniwalaan. Tingnan niyo, guys, kung ano nangyari. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, magiging pipi ka. Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo, sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ko pagdating ng panahong itinakda ng Diyos. Samantala, hinihintay ng mga tao ang paglabas si Zacarias, nagtataka sila kung bakit matagal siya sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita at sumenyas na lang siya. Kaya inisip nila na may nakita siyang pangitain sa loob ng templo at mula noon, naging pipi na siya. Nang matapos na ang panahon na kanyang paglilingkod, umuwi na si Zacarias. Hindi nagtagal, nagbuntis si Elizabeth at sa loob ng 5 buwan ay hindi siya umalis ng bahay. Sinabi niya, napakabuti ng Panginoon, inalis niya ang kahihiyan ko sa mga tao bilang isang baog. Ayan, tas ito na guys yung verse naman, yung kwento naman ni Mary. Okay guys, makikita natin, almost the same sila ng naging situation, pero i-compare natin kung ano nga yung mga naging naging responses nila. Okay, punta muna tayo guys dun sa setting nung sila ay tumanggap ng message ng Panginoon. Okay, sino ba ang naging messenger kay Mary at kay Zacarias? Parehong si Angel Gabriel. Okay, yung location. Taga saan ba si Mary? Si Mary ay taga Nazareth. Isang humble village lang. Dun siya kinatagpo ng anghel ng ating Panginoon. Si Zacarias naman, kinatagpo ng Panginoon sa loob ng templo. Guys, kung titignan ninyo, parang mas mas common na dito magpapakita ang anghel. Hindi sa isang lugar na kagaya nito. Bakit hindi nanampalataya yung maraming tao? Kasi nga, si Jesus Christ galing lang Nazareth.
Sa Nazareth guys, walang magandang bagay na mula sa Nazareth. Kaya sabi nila, hindi yan pwede maging anak ng Diyos kasi taga Nazareth lang yun eh. Guys, kapag sinabing Nazareth, a humble village, ibig sabihin guys, hindi talaga siya sikat. Kung meron mang magagandang bagay, hindi sa Nazareth pwede mangyari yon. Kasi hindi ganun kakilala ang lugar na to. Pero dun siya tinatagpo ng anghel ng ating Panginoon. Unlike kay Zacarias, talagang very common na makita ang anghel. Bakit? Kasi sa templo talaga, nagbibigay ng pangitain at pangungusap ang Panginoon. Yung life stage nila, si Mary, bata pa, walang asawa, at virgin. So, yung pagkakaroon niya ng anak, talagang mas imposible. Pero si Zacarias, elderly priest, okay? Ibig sabihin guys, sa elderly priest, marami na siya sigurong nakitang mga kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. At the same time, married na siya for many years. So, kung magkakaanak ka, mas malaki yung chance na mas madali mong paniwalaan. Why? Kasi exposed ka na sa mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa bansang Israel. At the same time, may asawa ka. Unlike ni Mary, yung context guys nung kanilang message ay unexpected yung message. Sinasabi ko nga, unexpected talaga yung miraculous birth na sinabi no anghel para kay Mary. At yung context naman, para kay Zacarias, yung long-awaited prayer ay sinagot. Yung pagiging baog na kanyang asawa ay nasagot. Nakita nyo guys unexpected yung kay Mary. Pero yung kay Zacarias, sinagot yung long-awaited prayer. Okay? Pero, bakit magkaiba sila ng naging reactions? O, tingnan natin yung immediate reactions nila. Doon sa emotions, nabanggit guys, di ba? Nabanggit na sinabi ni Mary ang naramdaman niya. She was troubled, no? Pero attentive. Makikita natin attentive si Mary. Pero kay Zacarias, nung narinig niya yung message, fearful. And he startled, no? Magkaiba sila naging reaksyon. Sabi niya doon, inisip niya na maganda ang balita ng anghel na to. Natatandaan niyo yung binasa natin? Inisip niya agad maganda ang mensahe ito. Yes, natakot siya dahil hindi normal na makakita na anghel, pero expectant si Mary ay maganda ang sasabihin nito. Anghel ng Diyos eh. Unlike kay Zacarias, no, nasa templo, magpakita ang anghel, mas normal na makakita ka ng anghel sa loob ng templo, but yet, he was fearful. Ano yung naging response nila? Sabi ni Mary, how will this be? So it is a question of wondering. Nagtatanong siya, parang ganito guys yung pagtatanong ni Mary, nag-i-inquire siya kung paano to gagawin. Parang ganito, okay, paano natin yan gagawin? Merong collaboration agad si Mary. Makikipag-collab agad siya. So, paano natin to gagawin? Ano magiging part ko? Okay? So, hindi siya nagwa-wonder out of fear. Nagwa-wonder siya para anong gagawin ko? Ano magiging part ko? How will this be? Pero si Zacarias, ito yung naging tanong niya, how can I be sure of this? Paano ko matitiyak? Diba? A question of doubt. Ito yung gusto nating isa sa mga gusto kong maipakita sa inyo. Maybe iba yung kwento ni Mary kasi hindi niya pinagpe-pray na magkaanak siya. Okay? Pero si Zacarias, pinagpe-pray niya na magkaanak siya. Pero nung eto na yung tugon ng ating Panginoon, hindi na niya kayang paniwalaan. And sometimes waiting can make us or can break us. Kaya guys, yung waiting time, very useful na pang-testing ng Panginoon, ang waiting. Kasi sa waiting guys, dyan talaga ma-expose what kind of faith we have. At dito guys, sa sitwasyon ni Zacarias, nananalangin sila, sabi doon, pinapanalangin nila, pero nung dininig na ng ating Panginoon, na-expose yung laman ng kanyang puso for the longest time. Nagpe-pray siya, but he was not expecting result. At yun yung hindi dapat nating gayahin, guys. Bakit si Zacarias, nung andyan na, tutugunin na ng Panginoon, hindi na niya kayang paniwalaan?
pinagdududahan na niya. Kasi guys, yung waiting time, very critical yun. Kasi baka kagaya tayo ni Zacarias, we are praying, but we are praying out of desperation. We are praying out of disappointments. Kasi iba yung guys yung nagpe-pray para masabi lang na nagpe-pray ka, pero baka nagpe-pray tayo without expecting any result. Hindi yun ang totoong faith. Amen? And again, within waiting period, diyan ine-expose ng Panginoon kung ano talaga ang laman ng ating mga pananampalataya. Trusting. Si Mary, she was trusting despite the impossibility. Pero si Zacarias, he was skeptical despite being a priest familiar with miracles. Hindi ibig sabihin na laman na ng simbahan ay matibay ang pananampalataya. Hindi talaga natin pwede guys sabihin or magiging conclusion natin na ang isang tao kapag nakikita natin sa church, ginagamit sa church ay meron na siyang matibay na pananampalataya. Hindi basihan yun. Ang tibay ng pananampalataya ay hindi makikita sa loob ng church, kundi mapapatunayan yan sa pagharap natin sa iba't ibang challenges sa buhay. Pwedeng hindi ka tumatayo, hindi ka kumakapit ng mic, ni hindi ka kumakanta, ikay uma-attend lang, pero ang nakikita ng Panginoon sa iyo, malaki ang iyong pananampalataya. At yan yung dalawang characters na pinag-uusapan natin. Laman ng simbahan at isang hindi naman ganun ka-active sa simbahan, pero merong malaking pananampalataya sa Panginoon. So ano naging result ng kanilang mga immediate reactions? Si Mary, she was affirmed and blessed by the angel. Pero si Zacarias, ano nangyari sa kanya? He was rebuked and struck mute until fulfillment. Si Zacarias ay pipe until ipanganak si John. Tingnan natin kung ano yung mga naging action nila, bunga ng kanilang mga pananampalataya. Okay, yung kanilang acceptance, sabi ni Mary sa verse 38, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. Sabi niya, ako ay lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa sinabi ng ating Panginoon. Pagdating kay Zacarias, did not initially accept without a sign. What if dumating tayo sa sitwasyon, guys, na meron siyang pinagagawa sa'yo? Halimbawa, merong na-enlighten sa'yo, na ipinapaalala sa'yo ng Panginoon, anak, di ba ito yung pinagagawa ko sa'yo? Ano ang magiging response natin? Nasasabihin natin, Lord, be it unto me according to your word. O kagaya tayo ni Zacarias na, paano mangyayari yun? Ang dami nating reklamo, ang dami nating segue, ang dami nating condition sa Panginoon. Sana guys, sana matutunan natin na kapag may dumating na message and instruction sa atin ng Panginoon, wala tayong ibang magiging attitude, kundi yung attitude na kagaya ni Mary. At doon sa kanilang obedience, guys, si Mary, she submitted fully and immediately. Pero si Zacarias, hindi siya nakapaniwala, pero syempre, eventually, obeyed, and he named his son John, ayon sa instruction ng anghel ng ating Panginoon. Guys, hindi to binanggit, pero syempre naman, implicit na to dito sa kwento na to, na si Zacarias, kahit matanda na sila, dahil meron siyang word na tinanggap mula sa Panginoon, tapos napipi pa siya, kaya siguro talagang wala na siyang choice, kundi maniwala siya na yun talaga ay kalooban ng Panginoon. Pero siguro, naniniwala ako guys, naging challenging din yung pagsunod nila. Bakit? Dahil sa kanilang edad, pero pinilit pa rin nila. Yung physical contact nilang mag-asawa, syempre, winork out nila yon. Yes, he was doubtful, pero eventually, sumunod din siya sa Panginoon. So tingnan natin yung naging growth nilang dalawa. Si Mary, meron siyang sustained faith, no? Tapos guys, mababasa natin doon sa Luke chapter 1, verses 46 to 55, na binisita niya si Elizabeth, tapos nasulat doon guys na si Mary ay umawit ng papuri sa Panginoon. Si Zacarias, hindi naman walang growth yung kay Zacarias. Actually, siya yung may significant growth. He grew in faith. Once John was born, he praised God with a prophetic song. So pareho sila guys ha. Sa Luke chapter 1, verses 67 to 79 naman,
si Zacarias, nung ipinanganak si John sa pamamagitan ni Elizabeth, at nung siya'y nakapagsalita na, guys, na isulat sa Luke chapter 1, verses 67 to 79, yung pagpupuri na ginawa ni Zacarias. Nag-start sa doubting. And he ended celebrating. So makikita natin guys dito yung biyaya ng Panginoon sa kanilang dalawa. Doon sa consequences ng kanilang pananampalataya, ito guys yung naging grace ng Panginoon sa kanilang dalawa. O dahil si Mary ay sumunod, dahil naniwala at nanampalataya si Mary sa kalooban ng Panginoon, guys, tingnan nyo naman, naging mother of Messiah siya, di ba? Kaya nga ang address nung anghel kay Mary, Mary, mapalad ka sa lahat ng babae. Okay? Kasi biro mo, magiging anak mo ang tagapagligtas, di ba? At si Zacarias naman, yes, temporarily silenced, but later restored and used by God. Natupad pa rin naman yung plano ng Panginoon sa pamamagitan ni Zacarias, di ba? Guys, makinig kayo ng mabuti. Para sa akin, mas malaki yung impact sa akin ng story ni Zacarias. Tingnan nyo guys si Zacarias, he was not prepared. He was praying for so long, but he was not prepared dun sa tugon ng Panginoon sa prayer niya. Okay? Pero guys, tingnan nyo kapag panahon na ng Panginoon, mula nung nag-pray tayo sa Panginoon, ang Panginoon nakapag-set na siya ng schedule. At sinagot na niya yung prayer natin. Pero yung time, hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Panginoon yun. Amen? Pero guys, ang Panginoon, habang tumatakbo yung oras, tayo, ang nakikita natin yung inip, ang nakikita natin ang tagal, ang nakikita natin yung pag-aantay. Pero ang Panginoon, wala siyang ibang date na nakikita kundi yung fulfillment ng kanyang promises. Yung fulfillment at yung sagot niya sa ating mga panalangin. At kapag dumating na yung takdang panahon ng Panginoon na ibibigay na niya yung ating ipinapanalangin, ready or not. Nakita niyo kay Zacarias, he was not ready. Pero bakit ipinagkaloob pa rin ng Panginoon? Perfect timing yun ng Panginoon Hindi ka aantayin ng Lord. Kapag panahon na ng Panginoon, ibibigay niya yung ipinagpe-pray mo. Anong mahalaga? Ipinag-pray. Amen? Ang mahalaga, ipinag-pray. Amen? Ulitin ko. Guys, in our story, sa story mo ngayon, hindi ko alam kung anong story mo ngayon, pero hindi ko alam kung kailan ibibigay yan ng Panginoon. But kapag pinagpe-pray mo yan, concern ang Panginoon sa ipinagpe-pray mo. And at the right time, ready or not, tatanggapin mo yung ipinagpe-pray mo. Kaya guys, don't stop praying. The Lord will speak to you. The Lord will encourage you kapag may gagawin na siya. At kapag may gagawin na siya guys, huwag tayo maging kagaya ni Zacarias. Na parang, baka hindi na ito mangyayari. Ang tagal ko naman na itong hiningi. Nung pangako hingi nang hingi, parang hindi naman mangyayari. Guys, huwag tayong maging Zacarias. Maging Mary tayo. Maging excited tayo. Bakit? Kapag pinag-pray natin, hindi yan malilimutan ng Panginoon. And at the right time, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Amen? At ano yung naging role, guys, sa redemption nating mga tao? Ano yung naging role nitong dalawang taong ito sa kaligtasan ng buong sanlibutan? Si Mary, syempre, he carried Jesus into the world. And syempre, guys, ganun din naman si Zacarias. Naging father siya ni John the Baptist na nag-prepare ng way ni Jesus Christ. Ano yung mercy na ipinakita niya? Kay Mary, guys, God chose a humble servant to fulfill prophecy. Mary was nobody. Unlike kay Zacarias. Amen? Pero pwede kang gamitin. Even a very simple person, even a very low-profile person can be great. Amen? Guys, kahit bulol ka, kahit sintonado ka, kahit saliwa ang paa mo, hindi ka makasayaw ng tama, wala kang ministry talaga na pwedeng gampanan sa stage ng church o sa lipunang ito, guys, hindi yun ang limitation ng Panginoon para hindi
niya magamit ang buhay mo for a greater purpose. Just like Mary, she was nobody, she became great. Amen? At yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kay Zacarias, still fulfilled his promise despite Zacarias' doubt. Kung tayo ang Panginoon, baka talagang pumili na lang tayo ng ibang tao. Pero because God is merciful, lahat tayo may purpose, may calling tayo sa Panginoon. Yung calling na meron ka, hindi yan irreplaceable. Hindi yan irrevocable. Okay? Kapag merong ipagagawa ang Panginoon sa iyo, yung purpose ng Panginoon sa buhay mo hindi pwedeng i-transfer sa iba. Walang ibang gagawa niyan kundi ikaw lang. Hindi nagbabago ang mga pagtawag ng Panginoon. Irrevocable ang mga calling ng Panginoon sa atin individually. Kaya I encourage you guys, I encourage you na patuloy mong pagbutihin ang relationship mo sa Panginoon and i-dream mo sa buhay mo na na-fulfill natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Sana guys, pangarapin natin na tayo'y uuwi sa Panginoon. Haharap tayo sa Kanya, matatapos ang buhay natin sa mundong ito na natupad ng Panginoon ng purpose niya sa buhay natin. Tingnan lang natin yung ilang practical lessons na nakita natin dito sa kwento ng dalawang taong ito. Guys, God speaks to all kinds of people. Wala siyang tinatangi na tao, ha? Si Zechariah was a priest in a sacred place. Mary was a young girl in a small village. Ang layo ng kanilang social status, mga kapatid. But God can call anyone, whether experienced or unknown. So mga kapatid, napakahalaga nung ating mga responses sa Panginoon. Okay? Napakahalaga kung paano tayo tumutugon sa mga sasalita ng ating Panginoon. Mary's response of faith brought joy and favor. Zechariah's doubt brought discipline but eventually led to worship. Kapag merong ibinibigay na instruction sa atin ng Panginoon, let's respond positively. Pero hindi ko kasi kaya, hindi mahalaga kung kaya mo o hindi. Ang kailangan lang ng Panginoon, umuo tayo, sumunod tayo, kasi yung kakayanan, ang Panginoon ang magbibigay nun. Amen? Pero kung sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I really don't know how to do it, but I am willing. And guys, dun mo makikita, dun natin mararanasan yung pagkilos ng Panginoon. Yung hindi mo kaya, magagawa mo. Faith opens the door to immediate peace, but doubt delays our joy. At makikita rin natin guys that God is patient with our faith journey. God didn't give up on Zechariah. Amen? Even if we falter, God gives us time and opportunity to grow. Obedience is key. Laging ang pagsunod natin guys, lagi siyang susi na may nabubuksan ng mga magagandang bagay na hindi natin alam. Okay? Pero kapag sumusunod tayo, maraming naa-unlock sa buhay natin. Both Mary and Zechariah guys both eventually obeyed, and their obedience played a role in God's redemption plan. Amen? Tandaan niyo to your yes to God can affect generations. Yung mga pagsunod mo sa Panginoon, hindi mo alam guys, hindi mo lang alam kung hanggang saan magkakaroon ng epekto ang pagsunod mo. Kasi hindi mo lang alam, akala mo yung pagsunod mo sa Panginoon, it is all about you. No, mga kapatid, no. Kagaya kay Mary at kay Zechariah, maybe nagdala lang ng baby si Mary at wala na, tapos na. Hindi. Nagdala ng kaligtasan yan sa maraming tao. And true worship follows revelation. Tingnan nyo guys, nung nakita nila yung fulfillment ng mga sinabi ng ating Panginoon, na-i-account sa Bible guys, yung mga praises nila. Ang daming tao sa Bible, malamang ang nagpasalamat at umawit ng papuri sa Panginoon. Pero bakit naman tong dalawang ito,
yung mga awit at papuri nila isinulat pa sa Biblia. Ang totoong pagsamba ay patuloy nating magagawa the more na nakikilala natin habang lumalalim ang pagsunod at pagkilala natin sa Panginoon. Mary and Zechariah responded with praise. When we see what God is doing, our natural response should be praise.